Ano ba yan yung tatay mo? Oras na wala pa rin hanggang ngayon. Oh. Anak, kumain ka na ba? Ano mga kain natin? Inumaga ka na naman ng uwi. Saan ka na naman galing? Sa trabaho! Trabaho eh, ano yan? Oh. Hindi ko alam yan! Anong hindi mo alam? Nang babae ka na naman siguro ano? Puro ka na lang hinala! Anong hinala eh? Ano yan? Nagpapakapagod ako sa trabaho para may pakain tayo! Nagpapakabagod sa babae mo. Puro ka na lang hinala! Puro ka babae! Paliwanag mo yan. Alam mo, sa kakahinala mo, walang mangyayari sa atin eh. Mas mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Eh di maghiwalay. Talaga! Lumayas ka. Bala kayo sa buhay nyo, mga pabigat! Sige, umalis ka na. Wala kang kwentang amat kasama. Talagang lalaki ako! Layas! Nay, ba't may taong nagsisinungaling? Paano malalaman kung nagsisinungaling yung tao? Mahabang kwento kasi yan, anak. Noong unang panahon, para malaman kung ang tao ay nagsisinungaling or hindi, ay pinapakain ito ng bigas na tinatawag na sati. Pinapakain ito sa tao na nakaharap sa silangan at idudura sa dahon. Kung ang bigas ay may dugo or di kaya nanginginig ang tao at namumula ang sulok ng bibig niya, ibig sabihin ay sinungaling ang taong yun. Kung wala naman ay nagsasabi siya ng totoo. Ah, ganun pala, Nay. Parang di pala makatarungan yung mahatol sa mga tao na yun. Oo anak, kaya naman matulog ka na, John A. Larson. Ah, sige po, Nay. Tutulog na po ako. Inaantok na din po ako eh. Nay! Subukan po natin itong naimbento ko. Malalaman po dito kung nagsisinungaling yung mga tao, Nay. Ang dami mo namang alam, anak. Ano na naman ba yan, anak? Subukan natin, Nay. Ano ba yan, anak? Parang di naman gumagana to eh. Hayaan mo, Ma. Mas pagbubutihan ko po. Poly means many or having several. Graph means writing. So it means polygraph is many or many writing. So pwede itong gamitin sa invention ko. Magandang pangalan to. Sir, ito yung tribal foundation ng polygraph na ginagawa ko at sinasuggest ko po sa iyo. Ito yung ano niya, three foundation niya, yung mechanical leg basis premise, psychological leg basis premise, and physiological leg basis premise. Dito sa mechanical, ito yung ano, nire-record niya yung ano, mga graphs na nakukuha. Tapos yun sa psychological leg basis premise, dito automatically nag-o-occurs dito lahat ng mga detalye din doon na nagawa dun sa suspect po. Sa psychological leg basis premise naman sir,
dito is yung kung ano yung mga function niya dun sa katawan ng tao, sa nervous system, dito din niya nadidetect. Sige, mag-implement tayo ng meeting mamaya. Thank you po, sir. So, good morning, sir, ma'am. So, ito po yung na-invento kong tinatawag na polygraph. Ito po yung pneumograph. Nilalagay po ito dito sa chest. Ang purpose po nito is to record breathing. Ito naman po yung galvanograph. So, ang purpose po nito is nire-record niya yung sweating from electrical current, from mechanical current to electrical current. Tapos, ito naman po yung galvanograph. So, yung purpose nito is dinedetect niya yung pulse rate ng suspect. Tapos the last one is the chemograph. So lahat ng mga bagay na nabanggit ko kanina is madedetect dito kung may pagbabago ba sa psychological changes ng isang tao. Yes po, ma'am. Paano ba yung ginagamit pag gumagana? So, i-demo ko po sa iyo, ma'am. So, yung itatry natin ngayon mga sir is yung tinatawag na card or number test. So, kukuha siya dito ng number, tapos lahat ng sagot niya is no. Tapos, malalaman ko dun kung saan siya nagsinungaling. So, kumuha ka, ma'am. Huwag mo ipakita sa akin. At huwag mo sasabihin. Okay na po. Okay na. So, yung nakuha mo bang number is number 1? No. Ang nakuha mo bang number is number 2? No. Ang nakuha mo bang number is number 3? No. Ang nakuha mo bang number is number 4? No. Ang nakuha mo bang number is number 5? No. So, based lang sa result ng ating polygraph result, sa number 1 is parang tumaas yung psychological changes mo. So, number 1 ba yung hawak mong number, ma'am? Yes. Thank you po. Good morning, sir. Good morning. Sir, may re-report po ako sa inyo. May tao daw pong hindi mapaamin na nasa interrogation room. Sa salang stapa. Sabi po daw ni Sir, ni Chief, doon na daw po natin magagamit yung polygraph examination. Sige, puntahan natin. Sir, pasok po. Ma'am, Good morning, ma'am. Good morning. Sir, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo taong hindi namin mapaamin. Tay? Nak, ikaw na ba yan? Ano ba naman yan, Tay? Niloko mo na kami ni Mama sa dagal ng panahon. Pati ibang tao nagluloko ka pa. Hindi ako may gawa nun, Nak. Pagbintangan lang ako, Nak. Since na hindi ka na mapaamin talaga pa, willing ka ba mag-undergo sa polygraph examination? Sige, Nak. Good morning, sir. Ito po yung initial interview ng suspect. Thank you, ma'am. Thank Maraming salamat po. So, nakuha ko na yung initial investigation mo. So, kamusta ka naman pa? Sa tagal ng panahon, hindi tayo nagkita. Ayos lang naman ako, Nak. Ikaw, kumusta ka na ba? Okay naman po. Ngayon, isa na po akong pulis. So, mag-undergo po tayo ng polygraph examination. Pero wag po kayong kabahan. Isipin nyo lang na anak nyo pa rin ako. Maging komportable po kayo para yung result is mas maganda po. Sige, Nak. Order in the court. The suspect is guilty.
Judge Charles W. Giner of the District Court of Michigan admits or sustained the admissibility of the polygraph results as evidence in the case. On the United States versus Larson, he also stated that in order that the polygraph results may be admitted as an evidence, it must pass there of the two essential requisites. Grounds A. If a subject agrees to take a polygraph test after being aware of his privilege to refuse following the Miranda warnings, where required, he waives his privilege. B. There can be no coercion at the time the test is taken, if it is to be a valid test. Sir, may... There's a week kind of beautiful. Magical. There's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every time. Lahat po ng mga bagay na nakikita niyo dito. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting